Mabuhay mabuting tao. Ngayon, aking isasadula kung bakit bumae ang nagbubukas ng bigas. Bakit nga ba? Sa bayan ng Santa Rosa ay may mag-asawang nakatira na nagngangalang Hugo at Imelda. Nakasanayan ng tawagin ng mga kapitbahay ang bukduting si Imelda na kakanta! Tumayo si Kamala, namiwag at tinarap si Kaupo habang natatakot sa dulo ng mesa. Ikaw ang babae, dapat ikaw ang pinagawa sa bahay. Sige nga, anong gagawin mo? Matapos mong itali ang kalabaw sa butik? May higa ka na naman? May hilang pa yun? Ako ang naluluto, naglilinis ng bahay, naglalaro ng mga damit, pati magbubulang ng sahig. Ultimo mga pagkain mag-isa mo ang gumagawa. Lahat ng trabaho na nila, inaawak ko na, tapos ikaw. Ayaw mo pa mabukas ng mga pinggan? Ikaw! Tapat! Boy Cyrus, nakita mo yun? Okay, ayun ninyo ha. Sige, labas dyan. Sabihin mo ngayon kung ano para nito sinasabi mo. Umupo si Kaupo sa tapat ni Kamala. Alam mo, kung na natin pagawa ng pagbubukas ng bigan. Dami lang natin sa isang palisahan. Bawal mong salita, magkagat mo sabihin, ang salita mo isa. At ang mananalo, syempre, tama ng ugas ng mga bigan. Yun lang, ang mananalo, lumulukas ng mga pinggan, ha? Kasama ng mga pala yung kagawali. Oo naman, pagkasalita ka sa akin, kahit kami naman, kahit sino man, ikaw ang pagbubukas ng bigan. Napakadali na. Kala ko isa na ang bibig ko kahit isang buwan. Eh, ikaw nga kahit kalmong kinakausap. Ano, handa ka na ba? Umpisahan na! Sila yung nag-aaway na. Matapos sabihin ni Kaupo ang salitang isa, ay doon na nga nagsimula ang kanilang paligsahan. Dumating ang dalawang babae na si Princess at Sophia upang magpasapasana nila Kamala at Kaupo. Kaya pinulpo dahil sa ligaw nito sa kanyang party. Go niya! Teka, kung paano hindi wala? Bakit lang? Lumabas ka nga yan. Sumama ako na. Reklamo ang isang to. Hindi na babalik ng hindi niya panty. Bakit
ibalik si Angel. Nang makumbinsi na si Sofia, si Angel ay sabay silang pumunta sa bahay ni Amanda. Wala na lang ginawa ang dalawa kung hindi mag-away dahil kay Ivan. Hapon na nang dumating ang kumari ni Kamandang na si Ason at ang kanyang asawang si Brando. Keeper was on. Next day. Si Mark Keeper ba yan? Hindi ayaw. Tara, Kabo, ano tayo? Uy, Kabo, pati ka ba ulit ah? Uy, Kabo, kapat na ako DJ ba? At ako nito. Tara, Kabo, punta na tayo. Ay, ayaw na nagtotoo. Ay, si Diyos! Si Adrian Bronson! Okay, mami. Yes, mami. Okay, daddy. My God! At tinawag na nga ni Bronson ang kanyang auntie na si Rosine. Sumama ang kanyang mga anak at ang kumari niyang Marites. Nagpunta na sila sa bahay ni Kamaldang at Kaugong. Ay, mga lang. Dong-dong-dong pagtong-itong alimango sa dagat, malaki at masarap, kay hirap lihim sa pagkat nangangagat. Ikaw na nakakilid na! Paano ang dalawang session mo? Ang ilan-ilan mo masala ka! Ikaw na kumakita mo kita Mario! Eh di sunugin mo! Sige, parinig mo pa sa buong barangay natin! Eh paano nakakaya yung babae niya? Sigaw na sigaw! Babastos yung abugay! Mare! Mare! Italis ng kitchen! Kita ka bubukat o nagbubukat ka? Babayera! Magpay-mandidag sa sao? Nakulam yan! Kaya ganyan. O wala na ito, kita nagamit ang lang anong pera-mida? Beba! Hindi kayo! Nagamit na yan! At umalis na nga ang mag-ina. Naiwan si Ason, si Brandon at ang Marites sa bahay nila, Kamandang at Kaugong. Di katagalan ng pag-alis ng mag-ina ay dumating ang bilyonaryong si Wamos. Kabo, mali na mabalita mo din dalawang nasalita. Kama babae mo eh. Ay, gaka ba po? Nagtaka si Kamaldang, ngunit naalala rin nito na nasa tunggalian sila sa pinggan.
dumating si River, Shubi at Cyril mula sa bahay nila Kuya. Hindi ako yun. Pinag-roll niya. Bakit po ba siya pinagkakailangan? Ano ba? Gusto niya? Sususukin ko ba siya? Ano ba, Rick? Ako na nga! Ako na nga! Hindi! Shubi! Stop! Ano ba, Kamanda? Magsalita ka na nga! Nagutom si Kaugong at Kamanda, kaya nais na nilang kumain. Subalit dahil sa tunggalian ay ipagpapaliban nila ang pagkain, pero biglang dumating ang naglalako ng spaghetti. Break time! Spaghetti! Boys, gusto niyo ng spaghetti? Are you ready? Bring it on! My spaghetti has sauce made freshly picked to it from the highest mountain of Italy. What about yours? My spaghetti has banana in it with antioxidant, antihistamine, anti-inflammatory, antibiotic, with glutathione and silver extra with ginkgo biloba. Kamanda, bili ka na! Hoy, Saranggo, bumili ka na! May nakita silang nagbebenta ng spaghetti. Ngunit dahil sa tunggalian ay hindi sila umibo. Ay kung hindi ay nanahimik na lamang sila. Dumating ang magkasintahang nag-i-invite ng kanilang kasal. Alam, may ganyan kami. Hindi ano ba? Hindi yun. Hindi ganun yun. Ano? Huwag tarat! Hindi mo ba talaga naiintindihan? Ang ano? Huwag tarat! Yung totoo. Na ano? Na gusto ko na hindi dahil nagiging totoo na. Totoo ano? Tarat! Mare, ano yan sana ang siyang dumalo sa aking kasal? Mare. Oh, ano pala kayo? Hindi ito makakagot. Kaya nga, kanina pa kami dito, hindi kayo nagsumasagot. Baka na nga yun yan. Walang sino man ang makapagpasalita sa dalawa. Hanggang sa dumating ang isang babae hindi inaasahan ng lahat. Sabi mo, tututusan mo itong anak natin. Sabi mo, wala mo din Magkaibig. Ano sinasabi ng babae ko? Sa wakas, nagsalita ka rin. Oo, talo ko. Pero mas talo ka. Alam mo kung bakit? Dahil dyan sa pagbababae mo. Nakatitiwan mo. Pati ako. Dahil dyan sa pagbababae mo. Ngayon, pagkumayin niyo na kung paano ko magsalita. Kung paano ko inayin yung mga plato na yan. Ano? Takot na ba? Okay na ba? Nakita mo na magsalita. Magugugat na ako lahat. Lahat na ako. Baka malis! Baka lang! Bitawan mo ako! Magtawa kayo ng babae mo! Let me explain! Sa akin ang bata na yun! Hindi sa'yo! Totoo ko! Kahit ipas-DNA test pa natin yan! Sa'yo yung anak mo! Bigyan mo lang ng tignan yung ginawa mo! Pati sa akin! Patalain mo na lang ako! At sa huli, natalo na nga si Kamanda sa tunggalian dahil sa kabit ni Kaugong. Kung bakit babae ang naguhugas ng pinggan, nasagot na ang inyong katanungan.
dahil kaya nitong isakripisyo kahit na ang kanyang pinakamamahal pa iyan.